So, ayun na po, oh. Mountain Village. O, dito na. Ayun, papasok po ako dito. Ayun na po yung chapel namin. Natatanaw na po dito. Yung chapel namin. Luma na po yung chapel namin, eh. Pero, pinapaayos ko lang po ito palagi. Ayan, yung patron saint. Yung patron saint po namin dito ay si San Isidro Labrador. Saka malapit na nga rin po ito magpiesta. So wait lang po at bubuksan ko yung pinto. Ayan, may susi. Ayan na po yung chapel namin. Halika kayo po, pasok po kayo. So, luma na po kasi ito. Pero pinapaayos ko lang po ito palagi. Pero yung big concern ko po ngayon, yung problema ko po is yung bubong namin. Ayan po, sobrang grabe. Hindi ko na po alam, baka sa susunod na mga araw bigla na lang po kaming dinaganan ng bubong na to kasi sobrang luma na po, tapos nalalaglag nalalaglag na po yung mga ano ng bubong dito po kasi inano ko lang po dito, nilagyan ko po ng ng tukon para hindi po yan malaglag kasi bibigay na po talaga yan. Ayan, oh, napakaluma na po. Bali na po kasi yan. Ayan. Yun. Kaya nilagyan ko na lang po muna yan. Hindi na yan dumidikit doon eh. Tapos ang lalaki na ang butas. Lalaki po ng butas. Ayan, oh, lalaki na ng butas. Lahat po yan tumutulo na po. So, ayun. Since magtatapos na po yung Semana Santa, tsaka bukas po, pagkabuhay, tatanggalin ko na po yung yung takip nan. Yan. Tatanggalin ko na po yung takip. So, medyo matagal-tagal po ako dito ngayon kasi marami pa akong lilinisin. Samahan niyo po ako ngayon. Tatanggalin ko na po kasi wala po kasi kaming yung Station of the Cross, kaya diyan ko na lang po nilalagay yung dito ko na lang po nilalagay yung mga namin. Para dito po kami nagbasa ng Station of the Cross diyan. Lagay ko na lang po muna yan diyan. Tapos meron po kaming dito pong part na to yung yung rostrum po, pinagawa ko na po yan. Ito rin pong altar, pinagawa ko na din po yan. Yan. Tapos ko po yan, pinapaint ko po yan, oh. Yan. Tapos nagpagawa na din po ako dito ng yan po, oh, yung lagyanan po ng votive candles, yung nakalagay po sa baso para dyan po ilagay. Ibe-bless po yan ng pare, tapos ilalagay po nila dyan. Yun. So, yun. Kaya, nagpapasalamat din po ako dun sa mga tumutulong po sa akin na mag-donate po para maging maayos din po yung chapel namin dito. Tapos yung mga yung mga electric fans, ayan nga po, pinalagay ko po yan dyan. Pero ang dami pa rin po yun, mga sira po kasi yung iba. Yun, mga sira po yung iba na yun. So, yung concern po ko po kasi ngayon ay yung aming bubong dito sa chapel na sirang-sira na po. Tapos, ayan, butas-butas na. Tapos, pag umuulan po talaga is tumutulo na talaga yung namin dito, yung mga bubong-bubong namin dito sa chapel. Pag nakikita niyo po ba yun, oh,
Ako, nakakatakot po kasi yan. Yan o, yun. Malapit na po kasi ang mabali, o. Malapit na po yung mabali. Yun. Yun po. So, mamaya po ulit, saglit lang po at ayusin ko po kasi maglilinis po ako. Hindi man po mabigat, magaan lang po ito na trabaho sa akin compared po sa binibigay na blessing sa akin ng mahal na Diyos. Kaya yun, okay lang po kahit ako lang po na mag-isa yung maglinis. So, alam niyo po ba kung bakit na-inspire ako na gusto kong balikan yung pag-YouTube ko kasi nga po gusto ko din po na kahit papaano ah, o masabi po natin na kahit papaano sana po may makakita at saka makapansin po sa chapel namin na to para kahit papaano po makahingi din po ako ng tulong para sa pagpa-renovate po ng bubong kasi nga po yun po talaga yung concern ko po dito at saka parang ano hindi ko po talaga masabi kasi yung concern ko po kasi natatakot po ako na baka po mamaya pag oras po ng misa bigla na lang pong malaglag yung bubong tapos may mga nakaupo po dyan sa upuan na mga sumisimba tapos bigla na lang pong pumigay yung bubong po ng chapel na to. Yung nakakatakot naman po yun nga po na naisipan ko ulit na bumalik sa YouTube para po mas marami po yung makapansin po na para matulungan po ako dito. Kinagagala ko po talaga baka mayroon po dyan na itatouch yung puso nila na makatulong po sa akin para maging maayos na po yung aming chapel po dito. Mamaya po tatanggalin ko na po yung takip. Mamaya tatanggalin ko na yung takip na yan. Kasi kailangan ko po kasi sungkat eh. Bukas na kaya. Nagwawagis na po natin. Marami po kasi marami ko lang. Hindi ko alam kung saan nagaling lang. Tatanggalin ko lang po yung yung dila. Ito po yung laka ko. Lalaban ko na po ito lahat.
Ito yung ginamit ko nung Semana Santa. Nalagyan ko na tapos ikarabo. Para next year na naman ito yung magamit ko. So yun, gusto ko lang po ito ng konti para mawalisan ko po doon sa likod. Kasi ang dami na kung marami na rin po mga dumi doon sa likod. Hirap. Kasi dito ko naman talaga yung pwesto. So ayun, binalik ko na lang po ulit siya sa pwesto. Ang dami po kasi yung tumira, yung parang ano. Parang siyang alikabok, parang siyang alikabok, nanggagaling po kasi siya dun sa taas. Tayo mamaya ibabalik ko na din po yung nakalagay dyan sa taas. Diyan nakalagay sa taas yung ano namin, yung patron namin. Tsaka doon naman sa kabila, yun nakalagay doon yung image ni Mama Mary. So tinanggal ko lang po muna yun kasi nga po Semana Santa. Tinanggal ko po muna yun. Pero mamaya ibabalik ko na po ulit. Kainit. Tara, ilagay muna natin dyan yung biglang send namin si San Isidro Labrador. Panin muna natin siya doon sa sakriste. Tapos ilalagay natin siya doon. Yan dyan. Tara. So ayan. Ito po yung pinagawa ko ng sakriste. Napagawa ko po ito dahil nanghingi po ako ng donation, nagsolicit po ako, kaya napagawa ko po ito yung munting bihisan po ng pari. Tsaka meron na rin po siyang CR na maliit. So ayan po. Oh, yun. So, yan. Pinaka-importante po kasi yung CR, kaya napagawa na rin po ako ng maliit na CR dito. Yun po ay galing din po sa mga donasyon, sa mga may magandang kalooban po na nag-donate po ng konting tulong para kahit pa paano paunti-unti ko pong maipapagawa yung chapel po namin. So, ngayon po naman ay ililipat na po natin. Ito po yung patron saint namin dito, si San Isidro Labrador. Patron po siya ng magsasaka, yung patron saint po ng magsasaka. Maganda rin po yung kwento, yung life story po ni San Isidro Labrador. At siya po yung patron po namin dito. So, ayan po, lilinisin ko po muna ito bago ibalik po sa halagyanan niya. Kasi para naman, kasi maalikabok po siya ng ilang araw na po siya kasi dyan. Nalagay ko po sa altar muna, pansamantala. Yan, So, ayun. Lilinisin ko po muna, saglit. Ay. So, ayan po, ipapatong ko po muna siya dito. Up. Nandahan lang talaga kasi nakakatakot naman po kasi baka mabasag. Or, ayun. So, wait lang po, kuha po muna ako saglit ng ng wipes. Kumuha lang po tayo ng wipes kasi wipes yung pambilinis natin sa kanya. Ay, naku, na-open lahat. Nabuksan ko po siya lahat, oh. So, kailangan po talagang linisin muna natin. Kasi maalikabok na pa. So, ayan.
Ang dumi na po. Tapos, ito po kasing paa niya, yung patungan po niya is, nalugod na po yan. Ayun o. Ito po, side ito po, nalugod na po, nasisira na po kasi siya. Kaya meron din po napagawa nito ng paka. So, dinonate din po yan. Maraming salamat po doon sa nag-donate. Sa akin pong classmate na si Lisel Arqueola Pastolero. Siya po yung nag-donate nung apakan po ng isang Labrador. So, ayan po, malinis na po siya. Malinis na po. Tulungan niyo po ako na dalhin po natin doon at saka ilagay na po natin sa kanyang patungan. So, ipapatong na natin po siya doon sa kanyang... Ay, hindi ko po pala nalinis ito. Ang kanyang yung pala. Ayan o. So, mamaya naman lang. Pwede ko naman ito linisan ulit. Ayan. Samahan niyo po ako dito. Wait lang, baka mapasag. Ay. Yun, ipapatong natin siya doon sa taas. Nakatakot naman ito. Na siya. Nakalagay na po siya dyan sa taas. So, ngayon naman po, si Mama Mary naman po na yung ilalagay natin doon. Yan, dyan. Ilalagay natin siya dyan. Dyan. Papatong din natin siya dyan. So, lilinisan din natin siya. Lilinisan din po natin. Kasi tinabunan ko lang po dito yung mga gamit para hindi po madumihan. Kasi nga po, maraming alikabok dito. Tsaka lamok pa. O, tingnan nyo, kinagat na ako ng lamok. So, masyado na po madumi talaga sa mga Mary. Alam kung paano matanggal yung pin dito ko. Yan lang na. Hindi ko alam kung paano matanggal. So yun, nalinis na po siya kasi hindi lang talaga siya matanggal.
Hindi naman natanggal yung mga activity niya. So, tatanggalin po natin siya doon. Ay, naku. Wait lang po. Lagay ko muna dito. Kasi baka mahulog. So, ayan. Dito po siya. So, doon po siya nakalagay sa taas. Ayan. Itutuloy ko na yung paglilinis ko. So, tapos na. Nakalagay na sila doon sa taas. Yan. Saka doon sa kabila. Ito naman. Yan. So, itutuloy ko naman yung paglilinis ko. Tanggalin na muna natin ito. May contacts pa pala kung Tinanggal ko muna yung thumbtacks. Tapos, susundutin ko lang po ito dito kasi huwag kang malalaglag. Huwag kang malalaglag. Yun. Natanggal na siya. Ginawan ko na lang ito ng paraan DIY. DIY. Para maisabit ko siya doon kasi ang taas na, hindi ko yan maakyat. Tanggalin natin yung thumbtacks. So, lahat po ng ito ay aking lalabhan at saka itatago para next year po may gagamitin ulit. Babalik ko din po ito sa pinaglalagyan ko kasi hindi pa naman din to po ito mabubulok. Pwede po ito next year kaya itatabi ko na lang po muna ito para magamit po next year. Gamitin po ulit natin next year.
kawaya lang po itong ginawa naming candle holder. At ayan, mabibiyak na po talaga siya. Oh. So sana may mag-donate. Para tinanggalan ko po siya ng konti, pinabasta-basa ko lang po siya ng konti. Para ayan po, magkasya po siya doon. Pinalagay ko na po siya doon sa lagyanan po ng pangalay para nakaready na po siya para bukas. Yan. Para nakaready na po siya bukas. Kumuha na rin po ako ng bulaklak para ilagay natin doon. Yung dito po sa altar, nalagyan ko na rin po. Ayan o. So, ayan na po. Nalagyan ko na po dyan sa altar. Ito po ilalagay ko po dun kay Mama Mary. Okay lang po, simple lang po siya. Simple lang. Ito naman po yung ginawa ko para doon po ilalagay ko po sa kay Mama Mary po. Pero bukas ko na po ito ilalagay kasi nga baka basagin ng pusa, mahulog po siya. Kasi ilang ganito na rin po yung binili ko na nahulog. Hinulog ng pusa. So, bukas ko na po ito ilalagay. Itatabi ko lang po muna ito. Nilagyan ko na po ng tubig. Lagyan ko lang po muna siya ng tubig.